Every Sunday, tapos ng homily, we profess our faith. And this profession of faith begins with the words, I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. Most of us will affirm na ang ibig sabihin ng mga salitang ito ay ang Diyos ang gumawa ng langit at lupa. But we are gravely mistaken if this means solely about what we see, yung heavens, yung sky, and yung land na tinatapakan natin. This means God created all things that we can see. Yung lupa, yung mga halaman, yung mga bundok, yung mga hayop, yung mga ibon, yung mga tao. I believe in God the Father Almighty, Creator of the earth. But God is also Creator of the heavens. And the heavens means yung invisible realm o yung mundo ng mga espiritu. Yung mga nilalang na hindi natin nakikita o what we simply call as angels. Yung salitang anghel ay nanggaling sa Greek word na angelos o agelos, na ang ibig sabihin ay messenger o tagapagdala ng balita. Dito din sa agelos nanggaling yung salitang ebanghelyo o evangelion sa Greek o mabuting balita sa ating salin sa Filipino. Ang mga anghel ang nagdadala ng mensahe ng Panginoon sa kanyang mga pinili. Kung babalikan natin ang kwento sa Biblia, nakipag-usap sila through varied ways. Minsan, nakipag-usap sila bilang isang binatilyo. Minsan naman, ay nagsasalita sila mula sa apoy. Minsan naman, bilang malakas na tunog. At sa pamamagitan ng mga ways na ito, ay nai-relay nila ang mensahe ng Panginoon. Alam niyo po, yung iconography ng mga anghel ay speaks of how they related to us as people. Yung kanilang pakpak ay simbolo ng pagtulong at mabilis na pagresponde ng Diyos sa panalangin ng tao. Ang kanilang itsurang tao ay sign na sa pamamagitan nila ay naintindihan natin yung mensahe ng Diyos. It is a sign ng kanilang kagustuhang maintindihan ng tao ang mensahe ng Diyos. In the end, anuman ang kanilang piniling itsura in speaking with people, ang higit na mahalaga ay ang kanilang role sa kagustuhan ng Diyos na makipag-usap at iligtas ang kaniyang bayan.